advocacy nila Aris at saka po ni Miss Maan, naniniwala po ako na may magandang patutunguhan and at the same time may puso kasi it's not just about the pageant kasi naniniwala mas nakikita ko kasi na yung pagiging alam mo yon yung beauty kasi it's not just about the appearance eh. For me kasi is nakikita nila yung inner beauty, yung beauty within, kung ano yung nasa loob mo kasi ang hirap din naman na parang magjo-join ka lang or mag-create ka lang or gagawa ka lang ng isang ganitong organization or pageant na ang titinan lang natin is kung ano yung paglabas na kaanyuan. This organization kasi nakita ko na kahit medyo may edad ka na, kahit medyo mataba ka na, alam mo yon, kaya pa nilang nakipagsabayan. And also, nakikita ko din sa kanila na yung organization kasi nila talaga is mayroong patutunguhan eh. 'Di ba? Alam naman natin meron silang beneficiary. And ako po kasi mas alam mo yon, mas maano po kasi yung puso ko sa mga ganong like yung may mga hydrocephalus. Meron din kasi akong mga institution na tinutulungan ko. Alam po ba yung advocacy ng pageant na ito? Actually, ang pagkakaalam ko kasi talaga, yung pageant na ito, parang ang advocacy nila is mabigyan or ma-uplift yung mga misses na hindi nila nagawa dati, 'di ba? So yung mga dati na kumbaga like ako, siguro kung nabigyan din ako ng chance noon na magkaroon ng kumbaga may pagkakataon na makasali din ako sa pageant. Kaya lang hindi nangyari kasi hindi pa pwede, hindi pa kaya, 'di ba? This time, nabigyan nila ng pagkakataon yung mga parang dati ay hindi nila kayang gawin and then nagagawa na nila ngayon with the support of course of the organization and their family din. Go. Pero nung ma'am, hindi ka ba sumali dati sa mga beauty pageant nung magkapanahonan na medyo... Hindi po. Hindi. Hindi po kasi for me kasi unang-unang hindi ko siya forte. No, I am into business talaga. Iba kasi yung mind ko, parang negosyante talaga. Yun talaga ang gusto ko sa buhay. Masenso, 'di ba? But mas gusto ko lang mag-support. Actually may mga singing contest, dance contest, yung mga beauty pageant na nagsusupport talaga ako. Pag may mga lumalapit sa akin na naghihingi or nag-a-ask ng help, sponsor, andyan talaga ako. Kasi parang for me kasi meron silang goal eh, meron silang gustong marating, meron silang gustong patunayan, 'di ba? Kaya lang kasi kulang. Alam mo 'yon, kailangan kasi sama-sama din, 'di ba? Kailangan din ng support, 'di ba, ng bawat isa. Ms. Rosie, ano po yung expertise niya sa business? Well, ako po ay isang CEO ng RF Proactive Marketing Global Incorporated. Ang aming pong kumpanya is an advertising, marketing, and manpower company. So lahat po ng mga brand below the line, na nangangailangan po ng promotions, local, direct to people, kami po yun. Ang tawag po sa amin is marketing and below the line po. So, di ba, in terms of advertising, marami po tayong pagkakaiba or may mga stages po yan eh. We have above the line, we have print ads, we have social media, but this time po kasi, yung sa amin po kasi is below the line. Ito po yung mga direct to people. So, yun po yung expertise ko. Before kasi, isa lang yung kumpanya namin, it's RF Proactive Marketing Global Inc. And then, nagtayo po ako ng sister company, ang PCT Southern Lights Marketing Solutions Inc. It's also an advertising and marketing services din po. And also, isa pang kumpanya din po, sister company din po siya, printing and fabrication services naman po. So, kumbaga, yung goal ko kasi, advocacy ko kasi is to give ng trabaho dun sa mga, alam kong marami kasi hindi naman kasi lahat nakagraduate, diba? So ako kasi din po, hindi po ako talaga graduate. Hindi po ako, alam mo yung bachelor, ganyan. Nakakapag-college po ako, pero hindi po ako kagaya ng iba na pinalad na nagkaroon talaga ng, kumbaga, may gintong kutsara, diba? So, kung ano man ako ngayon, narating ko po ito dahil po sa pagsisikap ko. And then dun sa tulong ng asawa ko, sa tulong din ng mga empleyado ko. So, kapag may mga ganito pong organization na lumalapit po sa akin para mag-ask ng sponsorship, ng help, ng ganyan, talaga pong bukas palad, kahit papaano, hindi naman todo-todo, kung ano lang po yung kakayanin din ng kumpanya namin, hindi po ako nagdadalo. Ma'am, ramdam namin ang success mo. Pwede bang i-share kung anong sikreto ng tagumpay mo? Well, for me kasi, lahat naman na negosyante may kanya-kanya tayong tinatawag na
stronghold, no? For me kasi, para sa akin, ang basta pag ginusto mo, gawin mo. And then dapat may puso ka. Kasi ako, like sa amin, yung sa kumpanya namin, hindi ko po talaga inaasa to sa mga empleyado ko lang. So, kailangan talaga nandoon ako, nakafocus ako. 'Di ba? Ako din yung, minsan team leader ako, minsan sales lady ako, minsan helper ako. Hindi po ako yung boss na, I don't want to be a boss. I wanted to be a leader. Kasi gusto kong makita nila ako as an example na kumbaga, yung boss ko nga nagigising ng maaga, 'di ba? So, yung boss ko nga pumupunta doon, nagkakalkal ng kung mga ano-anong balat-balat ng mga sabon or kung mga anong pinopromote namin, 'di ba? Ayoko kasing isipin nila na boss lang ako, na nandoon lang ako na parang utos lang ako ng utos. Hindi kasi yung magiging for me it's not hindi kasi ako 'yon. Kumbaga yung personality ko kasi hindi talaga ganon. And at the same time, syempre, pag may nagtiwala sa amin na brand, inaari ko po talagang akin. So, kumbaga, hindi ko siya iniisip na parang it's business, purely business lang. Ang sa akin, gusto ko pong mangyari na parang partner ko po sila. Kung yung sabon or yung drinks na ipinopromote namin is ganitong brand, o di, hindi po ako gagamit ng iba. Hindi po ako iinom ng iba. So, loyal po ako sa client or sa brand na alam mo yun, nagtitiwala sa amin. Ano pong words of encouragement mo sa mga candidates ngayon? Well, doon po sa mga candidates ngayon, kagabi po napanood ko na sila sa preliminary, nakakatuwa po. Kasi ang lalakas ng loob nila, honestly. And at the same time, ang gaganda naman nila. Hindi naman, actually sinabi ko nga po kanina pa, di ba, na ang ganda naman, hindi lang dun sa panlabas na kaanyuan, di ba? Mas gusto natin na makita yung inner beauty nila. So, congrats na kaagad. Honestly, lahat sila panalo na for me. Kasi kanya-kanya lang naman yan ng title, di ba? Pero, talagang iba talaga, feeling ko passion talaga nila to. So talagang ang galing-galing nila, ang galing nilang rumampa. Actually, ako hindi ko po kaya yun. 'Di ba? Sabi ko nga, ang bawat tao may kanya-kanyang forte, may kanya-kanyang calling, at saka may kanya-kanya talaga sila kung paano, how to deliver it, how to, how to wear it, paano mo ipo-project kung ano yung ganda na meron ka. Again, it is not about the appearance, it is about the inner. Kung ano po yung beauty inside, kung ano ka, yung alam mo yung pwede mong gawin pa. Kasi for me, hindi yun ang tinitingnan ko talaga. Honestly, judge ako ngayon, di ba? So, I am not into kung ano lang yung looks nila. Ang gusto kong makita sa kanila is, paano nila dalhin yung sarili nila, paano nila ipakita kung ano yung gusto nila, yung goal nila. Kasi, honestly, kahit naman sa galaw at sa kilos lang makikita mo kung it's just about the show, di ba? So, I think, talaga, congratulations na kaagad sa kanila and good luck. Sana lahat sila ma-achieve nila kung ano yung goal at gusto nila sa buhay. Thank you very much, Ms. Rosalie.